Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, September 3, 2024 at nag-pullback na yung market natin. So hindi na niya kinaya yung mga negative. Ang dami kasing red candle ngayon dito sa galaw ng markets natin. Plus, yung nakikita natin na opening dun sa bandang US market, yung futures nila is medyo mababa. So baka naka-apekto dito sa sentiment sa markets natin. So medyo marami siguro nag-drop na blue chips, negative 0.58%. Pero net foreign buy pa rin, meron pa rin maliit na 20.57 million net foreign buy dito sa markets natin. So pero puro pullback tong maliban kay Vitarich at saka kay CHP, puro pullback yung mga nandito sa listahan po natin. Okay? So SPNEC yun ang unang pa rin. Nung umaga kasi, tuwa tayo nung umaga. Nag-up siya na more than 3% yata yun, 3.9 yung pinakamataas niya. Pero nag-pullback din siya. So ngayon, Dow G, yung lumabas sa kandila natin, nag-drop siya ng negative 0.78%. Pero meron siya net foreign buy na 26.91 million. Ayan, so meron pumapondo kahit pa paano. Pangalawang net foreign buy na niya, no? Pero medyo maliit nga lang. Tapos, pangalawa sa listahan natin si CHP, ito, good vibes naman. So, nag-up siya ng 6.4%. Hanggang saan kaya itataas na itong CHP natin? So, 2.02 million net foreign buy. Tapos si SGP, siguro pinag-usapan talaga to. Pinag-uusapan siya talaga kasi pabagsak yung price niya. Tapos parang may na-retweet yata ako kanina. Parang issue kay NGCP niya. So mamaya tingnan natin, hopefully makita natin siya. Tapos meron siyang net foreign sell na 3.51 million. Si ASN, okay din kanina umaga pero pre-close, nag-drop nga din po siya, negative 2.18%. So nag-drop siya, negative 5.56 million. Net foreign sell, yung alaga natin na si FCG, ewan ko ba't nag-trending, 0%. So nandito, yan, so trending stocks. Pero anyway, tignan natin kung pumipitik ba siya or nahirapan na siya. 436K net foreign buy. Tapos sa winner natin for today, ito nga pong si Vitarich, nag-up siya ng 5.97%. Meron siyang 43.7K net foreign sell. Okay, so medyo matamlay yung market. So disclaimer ulit guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, pakibasa na lang po na maigi. So yung ating review is for education purposes lang po ito. So wag yung gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ha kung anong stocks yung gusto yung bilhin. And please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabok Trader na YouTube channel para updated ka lagi sa reviews. Gusto mo, join ka dito sa trading groups natin. And yung mga nakasubscribe lang, maraming salamat po sa usual na viewers dito sa trending stocks, mga company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, mga risk management, plus yung mga basic learnings natin sa market. So panoorin mo na lang kung medyo nag-start ka pa lang ng trading sa Philippine markets. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to, nag-pullback pa rin si Bitcoin natin. Tingnan natin, parang bear din yung mga nakikita ko na chart kung meron siyang up move mamaya. So follow mo na po ako dito para sa mga play to earn games natin. Plus social media, Facebook account. Ayan, para updated ka sa mga posts natin. Pili ka na lang po sa kanila. Yung isa is yung ating Facebook page na Palaboy Traders. Bodega Peak, yung articles natin sa local market, sa US, and dito sa cryptos. Plus, tingnan natin kung ano meron dito sa Twitter natin. Maaga naglabas ng news si Philippine Stock Exchange natin. So, Philippine Stock Index falls 0.58% to 68. So, talagang hirap na hirap siya doon sa 7,000 level and then ito yung pinaka-summary. So, net foreign buy pa rin naman. Okay, good vibes pa rin tayo dito sa market. Kahit na medyo nagko-correct yung majority ng mga blue chips natin. So tinamaan dito si services sector negative 1.23%. Nagberde hindi ko alam kung SM pa rin to, holding firms yung nagberde lang dito sa listahan. Pero lahat majority is drop red for today's trading natin. So foreign funds sold, ito yung mga binenta. BPI, Union Bank, ASN, AP, CREC, CNPF, DNL, Keeper, Megawide, IMI, EC, AGI, Costco, FLI, MEG, SMPH, Globe, at saka si
Tel. Tapos ito naman yung mga binili ng mga foreigners natin. BDO, Bank of Commerce, CBC, SEC, SPNEC, EMI, FB, FCG, CHP, Aboitiz, GGS. GGS medyo marangkada kanina, ewan ko sa closing. Ali, Aritz, Converge, and STI. Okay, so yun yung mga pinaka-main summary ng market. Konti lang na post ko news ngayon. Wala masyadong activity sa market. So factor, yun siguro iniinda ng ng market natin yung bagyo, di ba? Si bagyong Enteng. Hindi ko na ba napanood kung nakalabas na ba. Ingat po sa Pilipinas kasi puro baha na naman. Yeah, so the Filipino manufacturing sector showed sustained and modest gains midway through the third quarter. Ayan, sa IMI yata itong picture na to. Medyo gumalaw siya kanina, di ba? Converge is on track to complete the construction of international subsea fiber cable networks by next year, increasing disappointing economic recovery sa China. So nag-slash ng forecast. Ayan, pa-downtrend pala dito sa, or rather, sa copper, sa mga metal products siguro dito sa bandang China. So CSB hits the ceiling. Nag-ceiling pala tayo na stocks. Hindi natin napansin. SEP, ito siguro yung balita kay SEP. So NGCP fined 3.5 million for unjustified delays. Ayan. So ito siguro kaya mainit. Is rich share swap dilution bad? Ayan, meron siyang article dito. Basahin niyo na lang po yung mga nag-aaral ng stock markets natin. Okay? So ito yung one pane pa yan. Hindi yan yung pinaka-summary. BSP, although sa US medyo matunog na 25 DPS points yung babawas sa September, and then by the end of September ba yan, more than 100 BPS points. So si BSP naman projects August 2024 inflation to settle with the range of 3.2 to 4%. Ayan. So mababa. Higher electricity rates and high prices for agricultural commodities. At may bumili na kay kay Conte at saka Windis ni Mr. Densoy, si Jacinto daw. European Wellness Villa Medica Manila. Ayan. So foreigners yung bumili. Converge remains on track to finish the construction. BPI has earned over 3 billion loan amount to be allocated for socialized housing sector. Converge is on track ulit. SM is exploring more public-private partnership. Meralco estimate that its energy saves volume rose by 8%. Ayala Hospitality Unit aims to become premier hotel. Okay. So Nickel eyes overseas investments. Okay, tapos mga memes ba yan? Galing kay Mercado Barkada natin. Okay. Tapos sa Converge ulit, Sky Cable, hindi naman niya bibilhin si Sky Cable natin. So yun naman yung sabi dyan. Alco, Artalan reported first half net income down by 61%. Baba siya. And wala yan. Wala tayong masyado na repost. Medyo matamlay yung yung galaw ng market natin kanina, and kukunti lang nakita natin ng mga good sentiment dito sa market po natin. Okay? So ngayon, patalasas ulit yan. So guys, yung Patreon natin, sabi natin, so every start of the month, so yung mga gustong sumali dito sa trading group is open po yung ating Patreon channel. I-double check muna po yung mga nakalagay na details. Ayan. So yung mga gusto ng guide sa trading sa market, pwede po yan. Okay, tapos tingnan natin, pinaka-summary ng market. So based dito sa galaw, net foreign buy, kaya hindi naman tayo masyadong worried sa market. So 20.57 million, kaya lang nag-drop ulit. Negative 0.58%. So medyo marami sa mga blue chips yata. Medyo marami dito, yun ang bagsakan. So dito muna tayo sa pinaka-chart ng market. So parang ganun na nga. On the way tayo sa 6,800 retest. Baka magre-retest tayo kasi medyo nahirapan na umakyat yung mga blue chips natin. So nonetheless, syempre bullish pa rin naman yung itsura ng index natin. Ganito pa rin naman. And then for the short term siguro, kasi wala masyadong galaw yung mga stocks natin, yung mga big caps wala masyadong galaw, is dito lang muna tayo sa range natin na to. Okay? So medyo pullback kasi yung mga itsura ng mga indicators natin, si RSI pababa, si MACD uptrend pa rin naman yung itsura niya, pero parang mag-close yung blue line dito sa ilalim ng ating
pinaka red line naman. Okay? So based dito sa galawan, sino yung mga losers? Si ICT minus 1.58%, URC minus 0.33%, Metrobank malit lang naman. BPI nag-pullback negative 2.38%, si PLDT negative 0.68%, pero si SM yung holdings na sinabi doon na ano, naka ano ba tayo dito? Kala ko naka-trading hold. Parang kahapon nakita ko din to umakyat eh. O dito yung kandila, masyadong malit siya. Ayan, bumabalik ng konti. Tapos the rest, SMPH, nag-drop din pala, more than 1%. Converge, another stock sa more than 1%. Parang nahirapan si ano. Converge, ASN, okay, pa-drop ulit si ano. ASN natin. Bloomberry, di pa rin tapos sa paghuhukay. LTG, dividends yata to. Ex-date naman. 2.5%. Robinsons, nag-drop. Okay? So parang kokonti lang yung big caps na ano na umakyat. And then maliit pa yung kanyang mga galawan naman. So dito tayo sa mga winners for today's trading. Ito pala yon, CSB. Hindi natin nakita, nagsiling. Ano ba meron dito? Ang tagal na ito na ano, hindi gumagalaw pero siniling siya kanina. So tingnan natin kung may good news yan. For the following days, si Ellie, yung mga small caps natin, no? O lakas naman ng kandila ni ano ni Ellie sa closing lang ba to? Parang hindi ko nakita na ganyan kalaki nung umaga eh. Okay. Halos magsi-second half. So baka pala mag alas 12. Kasi nakita ko na mga 5% yata ito nung umaga. Dumiretso pala siya. Oh. Ayan, may mga bago tayong babantayan, mga trending stock siguro. For the coming few days, CHP, so isa sa trending, breakout pala yung kandila. Si Baita, 5.97%. IMI, nabuhay siya for 4.07%. Sino pa may volume? Bank of Commerce, yan, breakout. 3.45 si Bank of Commerce natin. Plus, sino pa? Ano ba nangyari kay Plus? Ayan, si Home. Okay, nagtatry na lumaban si Home. Medyo malapit na yata mag-breakout siya na si Home natin. So dito naman sa mga losers ng markets natin, sino ba? Dominion Holdings, ayan, nag-profit taking na siya. 8% nag-drop. Tapos si MRC, nako, takbuhan na, ayan. So, magugulat ka na lang dito kay ano. Ito lang na-note ko sa kanya, no? Lakas ng volume. Paano nakalabas tong ganito karami ng volume, no? So, pakonti-konti na ilabas nila yung funds nila and then ngayon bumibigay na yung ano. Nawala bigla yung ano, pansinin mo, nawala bigla yung ano, yung volume niya. So, na-hype lang yata to si MRC natin. Na ang daming nagpuntahan eh. RCI drop ulit. So si ano RCI minus 4.5%. APX ayan, ang lakas ng correction ni ano. APX ATN drop pa rin. Parang tagal mag-bottom. All-D. Ayan, binawi naman yung ano breakout kahapon. Apollo minus 2.8 and sino pa ba si Bloom? ABS minus 2.6, LTG dividends yan. Megawide to, nag-ukay din si ano Megawide natin. Sana yung mga project ni ano lalo na ngayon puro baha, di ba? Wala na yata yung mga project ni ano Megawide. Wala tayong naririnig na masyadong balita kay ano kay M-Wide natin. Okay, so yun yung galawan dito sa markets natin. So, kahapon wala tayong reference sa market natin kasi holiday pala sa ano national ano bang ano dito? Labor Day ba? Dito sa US September 2 yan holiday. Ayan. So anyway, wala tayong reference kahapon pero nakita natin 'yon. Mukhang profit taking yung ano yung galawan. So ito na rin siguro sinundan ng ano ng markets natin sa ngayon kasi pa-drop. S&P futures negative 0.5, Dow futures negative 0.53, Nasdaq futures negative 0.71. So tatamahan na naman yung mga alaga natin. Tapos sa European markets, puro drop din. So okay, negative yata yung sentiment market. Malamang small caps na naman yung ano galaw natin bukas. Tapos sa Asian markets, ayan, pullback na rin. Ilang araw din na ano maganda, di ba kung napapansin niyo, ilang araw din na maganda yung galawan dito sa ano, Asian markets naman natin. Okay, so anyway, very bad sentiment globally pala dito sa ano sa markets po natin. Okay, so dito naman sa crypto, nag-drop din to kahapon, pero mukhang pabalik na. Refresh ko lang Ayan, medyo pabalik na. Bitcoin is 59K ulit. Tapos si Ethereum is eto hindi nakabawi, 2.5K.
And Binance is hindi rin masyado, no? 534. Pero parang paberde na siya. O mix tayo, no? PRX drop si ano. PRX natin. Si Solana is medyo bumabawi na. Ayan, mix. Mix tayo, no? Yung mga small caps sa ano sa crypto sila yung ano laglagan yung galawan naman. Okay? Okay, so yun lang, medyo mabilis yata yung review natin ngayon ha. Medyo pangit kasi yung ano yung itsura ng markets natin. Okay? So ngayon pag-usapan natin yung ating trending stocks, SPNEC. So pagod na si ano SPNEC. Laki na rin kasi, di ba? Di ba sukat natin kahapon is more than 20% na siya, no? O 19 kahapon, tapos nag-up pa siya ng 3% kanina. So, umabot siya ng more than 23% na mula dito sa breakout. So, napagod na siya after magkaroon ng fill the gap. Fill the gap, ayan. Medyo inungusan pa nga niya kanina pero hindi na natuloy. So, hindi na niya kaya to. Medyo nahirapan yata si SPNEC natin. Asa na yung balita? So, overbought na rin kasi siguro. Kaya medyo profit taking muna. So, nag-drop siya ng negative 0.78%. Pero meron siya net foreign buy. So, 26.91 million. So, yung RSI natin, bullish pa rin naman. Overbought pa nga din siya. So, nag-aantay siguro yung iba na mag-pullback muna kasi medyo mataas ngayong galaw. So, alam niyo na yung reason ha. So, yung upcoming na buy ni Meralco ng mga shares. So, ngayon, ang titignan siguro natin na holders pa rin naman tayo nito is dito sa next na support levels natin. Kasi may gap eh. So, ibabalik ba niya dito sa gap? Dito sa around 1.24. Ayan. So, yan yung tignan natin. Technical chart, wala. Hindi natin kaya. Kasi parabolic yung naging galawan. So, okay. So, hopefully hindi siya mag-breakdown below 1 point. Kasi support niya din to eh. 1.24. So, yun na lang yung abangan natin. Dito kay SPNEC. Okay. So, catalyst-wise, wala. Antayin na lang natin yung date ni ano. Gaano katagal itong si Meralco bago niya mag-invest. O, siya na ba to? 26.91 million. Yung kahapon kasi meron siya 7 million din yata yung ano yung bumili sa kanya. So, hindi natin alam kung yun na yung ano, pamimili ni ano, itong si Meralco natin. Okay, so yun pa rin naman, good news na sa kanya is investment ni Meralco. So, parang ano, Tory yung ano, galawan ng price action niya. Bantay na lang tayo na ano, merong hawak dito kay SPNEC pa. Okay, next. SGP, so yun na yung nabasa natin kanina. Parang may penalty si ano, NGCP. So parang yun. So yun yung catalyst niya. Pero bakit ano, ang lakas naman ng drop niya. Okay, so bukod sa mababa yung earnings niya, negative 27.24%. So isa rin siguro yan na negative catalyst para dito kay SCP natin. So ngayon, breakdown na rin siya ng support dito sa 8.9. Support niya dati to, itong consolidation na to. So nag-breakdown siya, ngayon hanap tayo ng support na next is, ayan, pwede dyan sa 8. Kasi meron pala siyang trading range dito last time. So, bumalik siya dito sa trading range na to. So, in-expect natin. Retest tayo ng support dito sa bandang 8 naman. Ayan. Mukhang hindi pa tapos yung laglagan dito kay ano kay SCP natin. So, negative 3.79% and negative 3.15 million net foreign sell. So, abang-abang na lang po doon sa mga support levels natin. Medyo malakas na rin kasi yung ano niya. Merong nambubuhos dito sa kanya. Sino kaya tong broker natin na ano, sell ng sell? Si Call na ba yan? Marami na siguro napakat loss dito kaya ano, SCP natin. Okay? So medyo mahina yung sentiment. Next CHP, ito simula ng breakout, hindi matigil sa galawan. So ang laki ba naman nitong breakout na to, no? Noong isang araw 17%. So umabot na rin siya ng halos 25% in just 2 days. So medyo nauntok siya ng konti dito, pero bullish pa rin yung ano eh, yung itsura ng chart. So ilagay ko na lang diyan sa 1 ba mukhang abot sa 2 pesos si ano si CHP natin. Hopefully umabot siya para sa mga holders natin, pero earning wise wala naman medyo lugi. Ayun negative 392% si CHP natin. So more on parang MRC siguro to, no? Ayan, overbought na rin yung ano niya, Overbought na rin yung ano, yung price action niya. So mataas yung galaw niya, Congrats na lang po kung meron ka. 20% plus na siya in just 1 week, 5 days na trading. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trading days. So 6.3
Mahal ba semento ngayon? Kasi tag-ulan. Ayan. So, anyway, it's good sign. Meron siyang breakout kahit paano. Careful na lang kasi syempre, mga galawang penny stocks, piso, SOP. Ayan. So, yan na lang pinaka-support natin, 1.75. Ayan. Super bullish kasi yung RSI natin is ilang araw nang nandito sa overbought and okay din. Malakas din yung itsura ng ating MACD formation. Okay. So, good. Congrats sa mga meron. Di natin natsambahan tong CHP. And next, si ACN, pullback, no? Hirap na hirap si Hirap na hirap si ACN dito sa dito sa price action niya. So, nahirapan na rin talaga siya. Yung market medyo mahina. And puro siya, puro Dow G na yung yung mga kandila natin dito, hindi ba magko-correct si ACN? So, halos nasa support pa rin naman si ACN. Wala pa rin naman siyang massive na breakdown. Wala pa rin naman tayong ganito kalaki na na breakdown ng candle. So bukas siguro maganda makita, baka kasi sumilip siya dito sa bandang baba. So watch out na lang po. Negative 2.18%, negative 5 million net foreign sell. So kulang na kulang sa net foreign buy si ACN natin. So mahina din yung RSI niya. Ayan, so parang may bad sign siya, no? Mahina yung RSI plus medyo mahina din yung itsura ng, tingnan mo, yung MACD formation natin. Medyo mahina din siya. Okay, so pataas yung price action, pababa yung indicators. Bearish divergence, Ayan, tingnan natin, mali mo. Hindi naman. So, kasi bumabalik siya pag nagbe-breakdown ng MA20. Ayan, catalyst, wala. Wala tayong nabasa for today. Next, FCG. So, matigas talaga yung 0.8. Kanina naman siya 0.8 pero hindi niya kayang i-break. So, tingnan na lang natin. Mali mo, parang CHP, nagpa-flag lang siya dito sa area natin na to. Pero medyo mahirap na talaga na basagin to kasi isang taon na resistance niya to So, kada quarter yata to nauntog siya dito sa 0.8. So, on the way pa rin naman siya sa breakout and medyo mahina lang yung niya, no? Net foreign buy 436K o first time nagkaroon ng net foreign buy. 11.79 million traded volume, okay naman siya, 0%. Yun lang, overbought pa rin yung yung itsura ng pinaka RSI naman natin. Okay? So bullish pa rin naman tayo syempre kasi nandito na siya So konti kulang na lang breakout na and then tin ulit tayo sa around 0.85. Ayan. Hopefully merong kasunod na galawan si FCG. Kung hindi, parang isang complete na cycle na lang yung nagawa niya. Pero tingnan natin, mali mo, pag naging bullish ulit yung market. Kailan bukas matitest bukas. Kasi kung negative yung closing ng US market, yari yung ibang mga stocks natin. And lastly, itong si Vitarich, ayan. So tuloy-tuloy pa rin siya, nagpo-pullback pala. Pero dumidiretso naman yung galaw. So another breakout. Breakout ulit yan. Kahit maliit na labas dito sa may solid candle. So breakout pa rin yan. And medyo malakas yung volume niya. So may nandito na yata yung mga yung mga traders ng MRC natin. So bullish yung RSI, hindi pa overbought and buhay na buhay yung niya. Buhay na buhay yung volume ni Vitarich. Parang gustong i-reverse talaga yung niya. Gustong i-breakout tong 0. Pinaka-resistance ngayon is 0.72, no? 0.72. Ganda yan pag medyo pumasok dito kasi ang pinaka-trading range natin after niyan, ganito kalaki. Di ba? So kasi pabalik na siya doon sa previous trading range na ito, di ba? So hopefully matuloy si Vitarich natin. Para meron naman tayong pinapanood na stocks kung magpo-pullback si PSE. So nag-up siya 5.79% and meron siya net foreign sell 43.71K net foreign sell. Okay? So bullish lahat ng indicators, price, MACD at saka breakout ng konti sa kandila natin. So ito pala may magandang setup na stocks natin. Tingnan natin bukas kung totoo nga na breakout yan. So another green candle din confirm. Tuloy na yung breakout ni Vitarich po natin. Tapos bullish naman, di ba? Tawag nila, di ba? Alignment of the stars. So yung 9 nasa ibabaw ng 20, yung 20 nasa ibabaw ng 100 natin. Okay? So yun na lang muna yung ating review kasi medyo matamlay yung PSE market natin. Congrats na lang yung mga nakasalo ng mga umakyat kasi marami din naman.
kahit pa paano may mga umakyat na stocks natin. Hopefully bukas ganyan ulit at hindi ganun kalaki yung drop natin kung meron mang correction po. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Bantayin natin yung US market mamayang gabi. Kita po ulit tayo bukas.